Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ika-5 linggo na ng ating aralin para sa GMRC. So sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at may malusog na kalusugan at pangangatawan habang kayo ay nanonood ng ating video lesson na ito. So ang ating pag-aaralan ay mga sariling tungkulin sa batas trapiko sa pamayanan. So kayo ba ay sumusunod sa mga batas trapiko sa inyong pamayanan o sa inyong lugar o barangay na kinabibilangan? Kapag may traffic sign ba o kapag may traffic light ba ay sumusunod ka? Pag sinabi bang huwag kang tatawid ay hindi ka tumatawid o tumatawid ka at nakikipagpatintero sa mga dumadaang sasakyan. So ito yung mga pag-uusapan natin sa linggong ito. So handa ka na ba? So simulan na natin ang ating pag-aaral sa linggong ito. Narito ang ating mga kasanayan at layuning pampagkatuto na iyong dapat na matamo pagkatapos ng araling ito. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng ilang mga gawain. Tayo ay magkaroon ng balik-aral. So, pinagkapareho at pinagkaiba. Suriin ang dalawang larawan at sabihin kung ano ang kanilang pagkakapareho at pinagkakaiba. Isulat ang sagot sa patla. So, una, makikita natin ay pagre-recycle ng electronics o kumbaga kung maaari pa itong magamit muli, gamitin muli. At yung pangalawa naman ay may larawan na nagsasabi sa atin ng stop o into. So ano ba yung pagkakaparehas nila? So ito ay mga parehang nagbibigay sa atin ng senyales. Ito ay mga signages, hindi ba, na nagbibigay sa atin ng ilang mga babala, ilang mga pahayag na kahit na hindi sa paraang pasulat ay mauunawaan natin yung kanyang nais na ipahatid o ipahiwatig sa mga mamabasa o mamamayan. Tayo naman ay magkaroon ng isang pass the message relay. So ito ay sa loob ng inyong silid-aralan. So ibubulong ang mensahe sa kamag-aral at ipapasang ito sa susunod hanggang sa huling mag-aral ng pabulong. Pabilisang ihahayag ang mensahe ng huling kamag-aral. So pass the message. Narito yung ating mga mensahe. So una, tungkulin ng sarili sa batas trapiko sa pamayanan. Ikalawa, ang tungkulin sa pagsunod para sa kaligtasan ng lahat. At ikatlo, masunurin sa batas trapiko ay tanda ng mabuting pagka-mamamayan. So ano yung napansin natin sa mga mensahe na ito? Ito ay may kinalaman sa pagsunod natin sa batas trapiko. At kalakip nito ay ang pagsunod sa mga batas na ito ay katumbas ng kaligtasan nating lahat. Ibig sabihin, kapag hindi tayo sumunod sa alinman sa mga ito, ay may posibilidad na tayo ay mapahamak. Okay? So, unang-una, tungkulin natin sa ating sarili at sa pamayanan ang pagsunod sa batas trapiko. Pangalawa, tayo ay may tungkulin na sumunod para sa kaligtasan ng lahat. Hindi para sa sarili mo lang, hindi para sa pamilya mo lang, kundi para sa kaligtasan ng lahat. At yung pagiging masunurin sa batas trapiko ay tanda ng ating pagiging mabuting mamamayan o mabuti at maayos na miyembro ng ating lipunan. So napakahalaga ng kooperasyon ng bawat isa para sa ikabubuti at ikakapayapa at ikakaayos ng isang barangay, isang pamayanan at maging ng isang lipunan. So mahalaga yung ating ambag, ang ambag ng bawat isa ay napakahalaga para mapagtagumpayan ng isang pamayanan at makamit nila yung inaasam lang lahat na syempre maayos, malinis, ligtas na pamayanan para sa lahat ng mamamayan. Okay, so tayo dito ay magkakaroon ng isang tanong at may pinakamagandang sagot. So narito yung tanong at maaring sumagot ang bawat isa sa inyo at pipili ang guro ng pinakamahusay o pinakamagandang sagot mula sa tanong na ito. So ang ating tanong, bukod sa pagsunod sa batas trapiko, magbigay ng isa pang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagkamasunurin kapag ikaw ay nasa labas ng tahanan o nasa pampublikong lugar. So bukod sa pagsunod sa batas trapiko, ano pang maaari nating gawin? Pagsunod sa mga yung mga signages, no, na hindi lang may kinalaman sa trapiko, kundi maging para sa kalinisan. Hindi ba yung huwag pagtatapon ng basura, hindi o halimbawa para sa mga lalaki, hindi ihi sa mga pader,
Ano pa? Yung pagpulot ng mga nakikita nating basura, hindi ba? Malaking bagay po iyon para naman sa kalinisan ng ating kapaligiran. Okay, ano pa yung naiisip nyo na nagpapakita ng pagkamasunurin ng isang bata na katulad ninyo? May naisip pa ba kayo? Iba pang halimbawa kapag kayo ay nagkakaroon ng field trip, hindi ba? So sumusunod tayo sa guro natin, sumusunod tayo sa mga tourist guide natin, o yung mga halimbawa nagpunta kayo sa isang museum o sa isang park. No, mahalaga na tayo ay sumusunod sa mga rules and regulations na mayroon yung isang lugar na iyon. Okay? Para naman yun din sa kaligtasan nyo at para na rin mapanatili yung kaayusan. Isa pang magandang halimbawa yung pagsunod natin sa mga alituntunin sa loob ng ating paaralan, pribado man o pampubliko, para nang sa gayon maging ganap yung pagkatuto, ligtas ang lahat, hindi ba? Ang bawat isa ay naghahangad ng ligtas na paaralan para sa lahat, maayos, walang gulo, at kumbaga maganda yung maging conducive for learning, o maging yung lugar ay magandang lugar para kayo ay matuto. So kapag sumusunod tayo sa lahat ng mga alituntunin sa loob ng ating paaralan, tiyak na tayo ay magkakaroon ng isang maayos, matututo ng maayos ang mga bata, hindi ba? At magiging maalwan ang daloy ng pagkatuto para sa lahat. At gayon din para sa mga namamahala naman din ng paaralan. Hindi sila magkakaroon ng problema at magiging maganda at magiging progresibo, hindi ba, yung bawat paaralan natin. Para naman sa ating ikalawang araw, ito naman ang ating mga gagawin. Okay, ito na yung ating tatalakayin, pagsunod sa mga batas trapiko. So ano ba yung mga batas trapiko na inyong nalalaman na maaari nyo ibahagi? So halimbawa, bawal tumawid, diba? Tapos isa naman, ito ang tamang tawiran. Ibig sabihin, sa bahaging yun, doon lamang tayo dapat na tumawid kasi yun yung ligtas na daanan para tumawid ang tao. Pero syempre, may mga iba pa rin talaga, no? Medyo pasaway talaga. Minsan nakikipagpatintero pa talaga sila sa mga sasakyan. So, delikado po yan kasi lubhang mapanganib yan dahil marami ang maaring madisgrasya kapag kayo ay tumawid sa highway. Lalo na sa rumaragasang, kumbaga, lalo na kapag napakaraming sasakyan. Siyempre, kaya nga naglalagay tayo ng mga overpass, hindi ba? Sa ibang mga lungsod, may mga underpass pa sila para maging ligtas sa mga commuter, sa mga mananakay, ang pagtawid, hindi ba? Papunta sa kabilang kalye. So, mahalaga po talaga ang ating pagsunod sa mga batas, trapiko. So, narito ang ating, tayo ay magbabasa, magbibigay ng tanong at sasagutin natin ang tanong. So, tayo ay magbabasa tungkol sa Ang Ama Kong Disiplinado ni Tyrene Rowena R. Reyes. So, credit sa kanya, siya ang may gawa ng tekstong ito. Kwento sa akin ni Ama, marami mang pagbabago, kailangang manatiling sumunod sa batas trapiko. Sa pedestrian lane, doon tatawid ako. Pag pula ng ilaw, tatawid ang mga tao. So, dapat mahalagang malaman nyo yung mga basic na yun, lalo na sa mga traffic light. So, kapag green o kulay berde, ibig sabihin, tatakbo na yung mga sasakyan o yung mga pampublikong sasakyan, mga pampribadong mga kotse, mga jeep, bus, yan. Kapag orange naman, no, nag-orange ba siya o yellow, ito ang senyales sa mga driver na kailangan na nilang medyo bagalan yung takbo sapagkat malapit na yung pagpula. No? Kapag pula naman, ito na yung hudyat na hihinto ang lahat ng sasakyan. Okay? At ito na yung tamang panahon para sa pagtawid ng mga tao. So, kailangan alam po natin yun para manatiling ligtas ang lahat. May pasaherong para ng para kahit sa bawal na lugar. Nais bumaba na, ngunit sadyang disiplinado si Ama sa tamang lugar, ibinaba niya. Okay, so minsan, bakit ayaw, di ba may mga tiyak tayong mga lugar na babaan at sakayan ng mga pasahero, pero may mga makulit kasi nga, syempre, pag halimbawa daw na doon pa sila sa tamang babaan, ibababa, ay mapapalayo yung kanilang
lalakarin papunta sa kanilang pupuntahan. Pero ang nakasalalay kasi dito ay ang kaligtasan ng lahat ng mananakay at syempre, kung yung driver ay hindi susunod sa batas trapiko, maaring managot din siya sa batas. So, ano ang tama? Ang tama ang ginawa ng kanyang ama, ibinaba niya sa tamang lugar yung pasahero. So, kahit pa nagagalit na ito at para ng para. So, tayong mga pasahero, kailangan unawain din natin yung mga driver minsan. Kumbaga, dapat give and take. Hindi ba? Unawain tayo ng driver minsan at kailangan din natin silang unawain. Lalo na kung ang magiging kapalit naman nito ay syempre kapag nahuli, alam nyo naman, kailangan tubusin yung kanilang lisensya. So, hindi naman tayo ang magbabayad nun, hindi ba? Kaya dapat sa mga ganitong pagkakataon, tayo ay dapat na umunawa at tayo rin ay dapat na sumunod sa mga batas trapiko. Pagdaan sa simbahan, pagbusina ay iniiwasan. Sumusunod din sa tamang likuan, dinaraan ng humps, siya ay dahan-dahan. Iniingatan ang mga pasahero, ayaw niyang masaktan. Siyempre, walang driver na gustong mapahamak yung kanilang mga pasahero. Siyempre, ang lahat ng yan ay may mga pamilya. At siyempre, yung driver mismo may sarili siyang pamilya. Kaya naman, hanggat maaari, hindi ba iniingatan yung mga pasahero, hindi mabilis magpatakbo. Sumusunod lamang sa speed limit na itinakda ng lugar na iyon. Kapag dadaan sa humps, dahan-dahan. Pero syempre sa highway walang humps. Pero sa ilang mga lugar, naglalagay sila para hindi maging dire-diretso. Kasi minsan, hindi naiiwasan may mga driver na napakabilis magpatakbo. So para maiwasan yon at kumbaga para ingatan nila yung kanilang pagmamaneho, naglalagay sila ng humps. Pero may iba naman kasing mga lugar na halos bawat 100 metro may humps, di ba? So para naman tayong parang umaalon-alon, no? Pero pag sa National Highway, no, sa mga main road, wala po yung mga humps. So kapag may humps, dapat ingat-ingat po sa dahan-dahan sa pagdadrive para makita, hindi ba? At hindi rin dapat na lumalagpas sa speed limit, no, sa pagpapatakbo ng sasakyan. Gayon din, sumunod sa tamang likuan, may tamang U-turn slot. No, makikita naman din natin kapag bawal, may nakalagay no U-turn. So, syempre, huwag ka na lumiko kasi bawal. So, dun ka liliko sa tamang or dun sa designated na U-turn slot. At kapag dadaan tayo ng simbahan, iwasan po natin yung pagbusina ng malakas. Hindi lang po sa simbahan, o hindi sa lahat ng mga bahay-sambahan na mayroon tayo bilang paggalang din sa kanilang pananampalataya. Okay. Nang kailangan bumalik, ngunit may no U-turn na nakita, umusad pang muli kung saan ang pag-ikot ay pwede na. Nang mapagod si ama ay nais na magpahinga, no parking sign nakita, humanap kung saan pwede pumarada. Okay. So nabanggit na natin kanina yung U-turn slot, hindi ba? So pag hindi pwedeng lumiko, huwag nang ipilit na lumiko. Hanapin na lamang ang tamang U-turn slot. Sunod, kapag may nakitang no parking, huwag na po tayong mag-park, hindi po ba? So, unless binayaran mo yung parking space na yun. Pero, hanggat maaari, kapag sinabing no parking, ano pang malimit nating makita? Minsan, kapag ang nakalagay ay yung parking na yun ay para sa ating mga senior citizen o sa ating mga kapatid na PWD, ay meron pa rin pasaway na nagpa-park kahit hindi naman para sa kanila yung parking space na iyon. So, matuto nating igalang at sundin yung ating mga batas, na batas trapiko. Ganon din, halimbawa, sa jeep, hindi po ba? May mga yung mga jeep natin, ang may mga area para sa ating mga lolo at lola, yung ating mga kababayang senior citizens. So, doon sila sa medyo malapit nandun sila sa bukana para hindi na sila mahirapan pang kumbaga, yumuko, dumiretso pa sa dulo. So, bigyan po natin sa kanila yung space na iyon. So, pag may nakita tayong mga senior na ating mga lolo at lola, umusog na po tayo ng upuan para ibigay po sa kanila. Kasi yun po ay batas po. Ganon din, yung para sa mga buntis, hindi po ba? So, para hindi na sila mahirapang yumuko kasi malaki na ang tiyan nila. So, doon na ibinibigay yung kanilang, yung space na yon sa bukana ay inire-reserve para sa kanila. Pero kung wala namang ganong pasahero, okay lang naman yon na upuan. Pero umusog na tayo kapag may darating na kagaya nila.
Marami pang mga batas trapiko na sa kalsada ay makikita. Lahat na iyon ay masiglang sinusunod ng aking ama. Sa bawat araw, panatag ang aming pamilya na si ama ay laging ligtas pagkat siya ay may disiplina. So sana ang lahat ay katulad ng kanyang ama na may disiplina at hindi mainitin ang ulo. Hindi ba isa sa mga nagiging problema natin, yung mga lagi nagwa-viral, yung mga madalas pa nga humahantong pa sa mga hindi inaasahang pangyayari, ay yung init ng ulo, no? At yung mga pag-aaway dahil sa hindi pagsunod sa mga batas trapiko. Yung mga nag-overtake, kahit bawal mag-overtake, yung mga, kahit na yung lane na yon ay para halimbawa sa mga para sa mga motor o mga nagbabike, may gumagamit pa rin ng lane na yon. Yung mga biglang nagkakat, kaya minsan nasasanggi ang sasakyan. Ayan, so umiinit na kaagad ang ulo at nakikipag-away pa sa kalsada. So madalas ay o minsan kapag hindi pa inaasahan ay talagang nagkakaroon pa ng hindi mga magagandang pangyayari na humahantong pa sa mga mararahas na sitwasyon na dapat sana ay hindi ganoon ang nangyayari kung sumusunod lamang sa batas trapiko at umiiral po yung ating pagiging kalmado, hindi ba? Lalo na sa daan. Siyempre, kailangan maging maingat ng lahat kasi buhay ang nakataya. Ano po, yung mga bata na hindi pa dapat na nagmamaneho, huwag magpilit. Ano po, darating yung panahon para sa inyo. Kailangan may lisensya, kailangan dumaan sa tamang proseso nang sa gayon ay makaiwas tayo sa anumang disgrasya sa lansangan. Ilarawan natin kung anong klaseng ama ang nasa ating tula. So makikita natin na ang kaniyang ama ay isang masunurin sa batas, no, at disiplinado. Talagang kapag may karatula na bawal magbaba ng pasahero ay sumusunod po talaga. Okay, so kayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. So gawin yung batayan, yung pagsagot sa mga tanong na napag-asa na pag-aralang tula o yung ating diniscuss na tula, ang ama kong disiplinado. So ano-ano daw yung mga nabanggit na batas trapiko na nabanggit sa ating tula. So maaari mo itong balikan, no, doon sa ating tula na binasa. So bukod sa mga ito, magbigay ng dalawang iba pang batas trapiko. Okay, ano pa ba yung mga batas trapiko natin? So halimbawa, bawal tumawid. Ano pa? So kapag may stoplight, dapat hihinto. Hindi po ba? Huwag kahit na nakastop na, doon po madalas nagkakaroon ng aksidente. Kapag nakastop na, ibig sabihin, hihinto na. Pero yung iba, kasi may nagmamadali, dumidiretso. Lalo na kapag crossing. Siyempre, kapag nag-stop yung isang side, ibig sabihin, mag-go yung kabila. Dumiretso. So doon po nagkakaroon ng aksidente. Kaya nga po nagkaroon tayo ng mga ganung mga traffic rules para maging ligtas yung ating mga driver at yung ating mga pasahero. Pero may mga ilan talaga na pasaway. So nagkakaroon tayo ng disgrasya o doon talaga madalas nagkakaroon ng mga disgrasya kapag hindi sumusunod sa batas. So, muli mong balikan ng tula at suriin at sagutin ng mga sumusunod. Bakit mayroong mga senyas trapiko o mga karatulang babala sa kalsada? Mahalaga bang sundin ang mga ito? So, ano ba sa tingin mo ang pwedeng mangyari kapag hindi tayo sumunod sa mga senyas trapiko na ito o yung mga karatulang babala sa kalsada? So, magiging maayos ba ang ating paglalakbay kapag tayo ay sumunod? Magiging ligtas ba? At ano naman kaya ang posibleng mangyari kapag hindi tayo sumunod sa mga batas trapiko o senyas trapiko na mga ito? Narito yung paraan kung paano mamarkahan ang inyong gawa. Para sa ating ikatlong araw, so ito yung ating kaugnay na paksa, kaayusan sa pamayanan, dulot ng batas trapiko. So, pagtapat-tapatin ang bugtong ni Chris Alonso Zana sa unang hanay at tama nitong sagot sa ikalawang hanay. Isulat ang tamang titik, sapat lang. Okay, so ito na yung ating gawain. Pagtapat-tapatin ang mga bugtong ni Chris Alonso Zana sa unang hanay sa tama nitong sagot sa ikalawang hanay. Isulat ang titik lamang, sapat lang. So bilang isa, ang ilaw nito ay 3, palaging pabago-bago. So alin sa mga larawan ang naglalarawan dito sa bugtong sa bilang isa? Gaganda ng mga bugtong, ano? Kung liliko ay laging tingnan, kung pwedeng kumaliwa o kumanan.
Ang karatula ay may 4 na letra, ibig sabihin sandaling tumigil muna. May mga linya sa kalsada, dito dapat tumawid, halika. Naka-uniforme mula baba hanggang ibabaw, handang magserbisyo kahit sa init ng araw. So, syempre, no, talagang magpasalamat tayo doon sa mga namamahala ng trapiko sa daanan kasi kahit tirik na tirik ang araw, nandoon sila para yung mga ating mga traffic enforcers. So, nandoon talaga sila maski tirik ang araw para ayusin yung ating mga lansangan. At gayon din kapag umuulan, nandun pa rin sila, no, nakakapote. Syempre, kailangan bigyan din natin sila ng paggalang. Hindi yung babastusin sila at mumurahin pa ng ilang mga driver kapag nasita. So, kailangan matuto tayong igalang ang bawat isa kasi lalo sila, naghahanap buhay sila at hindi rin po ganun kadali ang tumayo maghapon, hindi po ba, sa kalsada at siguraduhin na maayos yung daloy ng trapiko. Okay, so dito naman sa ating sumunod na gawain, itapat ng angkop ng mga babala sa ikalawang hanay sa tama nitong sitwasyon o lugar sa unang hanay. So, ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Bilang isa, maraming matutulin na sasakyan na dumadaan. So, ibig sabihin, kapag maraming mabibilis na sasakyan, lalo na sa mga highway, bawal tumawid. Okay? May parada sa buong kalsada. Okay, ano ang gagawin natin kapag may parada o kaya halimbawa may piyesta? So, sarado ang daan. Number 3, paparada sa PWD dahil wala ng paradahan. So, bawal pumarada, no? Kasi yun po ay para sa kanila. Kasi syempre, gagawin nila na may mga gusali tayo na ang mandato sa kanila. So, kapag may mga kapatid tayo, may mga kapansanan, so doon sila paparada na malapit sa entrance ng kanilang gusali. Sunod, pipila ng maayos bago makasakay ng bus. So, dito ang sakayan at babaan, letter D. At pag umulan ng 1 oras, dapat mag-ingat dahil madulas ang kalsada. Okay. So, narito yung ating susi sa pagwawasto. So, balikan mo kung tama ba ang iyong kasagutan para sa ating mga pagsasanay. Ito naman, para sa paglalapat at pagugnay. So, isang tanong, pinakamagandang sagot. So, ganun din. Mag-isip ng isang batas, alituntunin, babala o patalastas o panawagan pang trapiko sa lansangan na pwedeng sundin at gawin sa tahanan. Sabihin kung ano ito, bakit ito, para kanino at saang lugar sa tahanan ilalagay ang napili. So, mag-iisip ka, ano ba kaya yung mga batas trapiko, no, na sa tingin mo ay applicable o maaari mong gamitin sa loob ng inyong tahanan. Okay. So, halimbawa, di ba, minsan nakalagay parang no blowing of horns. Bawal bumusina kapag dadaan sa tapat ng simbahan, di ba? O sa loob ng bahay, anong pwedeng iugnay natin doon? So, bawal magpatugtog ng malakas kapag may natutulog na kamag-anak, hindi ba? Kapag natutulog si nanay, natutulog si tatay, natutulog ang kapatid, huwag magpatugtog ng malakas. So, ayun, isa natin halimbawa. So, narito, no, yung batas, alituntunin, babala, patalastas o panawagan na pang trapiko, dahilan bakit ito pinili, para kanino, at lugar kung saan ilalagay. So, balikan ko lang yun, no, medyo napansin ko lang, diba yung ating mga minsan nanay, kapag, para hindi siya maging paulit-ulit, hindi man ito may kinalaman sa batas trapiko, pero minsan, halimbawa, yung mga switch ng ilaw, diba? Kahit sa school, diba, naglalagay tayo, minsan yung mga teacher natin naglalagay, patayin ang ilaw kung hindi gagamitin. O kaya naman, huwag kalimutang patayin ang ilaw bago lumabas. Tapos kapag may sasaksakan naman, tanggalin ang mga saksakan bago umalis ng bahay. O pag si teacher, tanggalin ang saksakan bago umalis ng classroom. Diba? O kapag sa may lababo naman, ang nakalagay naman doong karatula, isara ng maayos ang gripo para hindi magsayang ng tubig. So, may mga ganon tayo. Minsan, para yung nanay natin hindi na paulit-ulit, para si mami hindi na paulit-ulit ng mga paalala, naglalagay na ng mga notes doon sa tabi ng mga switch, ng saksakan, hindi ba? Ganon din pag may electric fan. So, sa classroom, may ganyan din. O, patayin ang electric fan bago umuwi. So, ganon. Okay, so dito na tayo sa ika-4 na araw.
Okay, so atin ang iproseso yung inyong mga napag-aralan sa linggong ito. Okay. So, kaugnay na paksa, pakikibahagi sa programa ng pamahalaan na makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa pamayanan. Okay, narito ang inyong pangkatang gawain. Pumili kayo ng 5, 2 sa kaliwa, 1 sa gitna at 2 ulit sa kanan. Tukuyin ang mga tamang pangalan ng mga sumusunod na mga babala at palatandaan ng trapiko. Hindi pwedeng piliin ang napili na ng mga naunang grupo. Okay. So, kikilalanin nyo yung mga babala, So, kung halimbawa kayo ay may planong matutong mag-drive sa hinaharap. So, mahalaga na maging alam ninyo yung mga signages na to sa daanan para alam ninyo ang inyong gagawin at para kayo ay maging ligtas sa hinaharap. Lalo na kapag gusto nyo magkaroon ng sasakyan sa future. Okay, so, meron tayo ditong traffic and road signs in the Philippines. So, meron tayo nahati sa 3, warning, informative, at regulatory. So, yung warning, ito yung malimit na nagbibigay sa atin ng senyales o babala kung halimbawa yung susunod mo bang lilikuan ay pa-curve o pa-kurbada o ang susunod mong dadaanan ay pa-crossing, kung ilang way ba yung traffic, one way ba, at iba pa. Informative naman, ito naman yung nagbibigay sa atin ng senyales na may malapit na ganitoong lugar. Halimbawa, nagmamaneho ka, naghahanap ka ng hindi ka pamilyar sa lugar at kinakailangan mong pumunta sa gasolinahan. So, kapag nakita mo yung senyales na to, ibig sabihin, mayroon doon yung inyong hinahanap. So, halimbawa, pwede ka magpahinga doon sa rest area o pedestrian crossing. So, ibig sabihin, dahan-dahan kasi may mga tatawid. O kaya yung police, malapit na yung police station. Hospital, ibig sabihin yung gusaling yun na dadaanan mo ay hospital. At marami pang iba. Pag regulatory naman, ito yung mga ipinagbabawal naman. Halimbawa, bawal mag-park at hindi pwede yung lahat ng klase ng sasakyan. Ano pa? Bawal lumiko, no U-turn. So, meron dito 100 max speed. Ibig sabihin, yun lang yung maximum na speed limit na pwede nyong gawin, o yung patakbo ng sasakyan. Bawal ang cellphone, lalo na sa mga gasolinahan. Di ba, makikita natin yan. Bawal ang bisikleta. Ngayon, minsan, kahit sa highway, may makikita tayo mga e-bike, So, medyo talagang kailangan mag-ingat, Kapag hindi po maaari doon, wag na po natin ipilit para tayo ay maging ligtas po, At makauwi sa ating mga minamahal na mga pamilya. Ito ay pagpapatuloy ng inyong pangkatang gawain. Okay, ito yung mga road signs, traffic signs na inyong bibigyan ng i-match ninyo yung larawan sa kahulugan ito sa ibaba. So, narito yung ating mga susi sa pagwawasto. So, tingnan kung tama po ba ang inyong nailagay. Ay, ito naman isa pang gawain. Ito naman, tama, mali at dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon, mali kung hindi, at ano naman yung kung ang sumusunod na kilos na nagpapahalaga sa mga sariling tungkulin sa batas trapiko o sa pamayanan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Narito na tayo sa inyong pagsusulit. So, tama o mali, isulat ang tama sa patla kung ang pangusap ay tama at mali naman kung ang pangusap ay mali. Tingnan mo na kung wasto ang iyong kasagutan. At narito naman ang inyong gawaing pantahanan. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa GMRC. Okay, maraming salamat at nawa magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin natin sa GMRC. Ako si Teacher Aisa, maraming salamat at pagpalain kayo lagi. Paalam!